Sana ay patuloy ninyo parents suportahan ang ating channel sa pag-subscribe para sa pagpapatuloy natin sa pag-upload ng marami pang video. Like, comment, share and subscribe for more videos. Bumaybay ang pangkat ni Yuziu sa nagyayelong Northern Region, handa sa kanilang mahalagang misyon. Kabilang dito ang Vulture, Nine-Tailed Fox, Drunken Immortal, at White Snake. Naramdaman nila ang bigat ng hamon ng lugar at ang lamig ng nyebe sa bawat hakbang. Papunta sila sa itinalagang misyon na binigay ni Yuziu, na napakahalaga para sa kanilang susunod na hakbang. Ipinapakita ng bawat isa sa mga beast ang kanilang matinding determinasyon. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, puno ng hindi pa nalalamang pagsubok. Kumikislap sa tuwa ang mga mata ng Panda Cub, hindi niya inasahan na makakasama siya sa misyong ito. Sa kanyang masiglang tinig, nilapitan niya ang Nine-Tailed Fox na may paghanga. "Ano po ang itatawag ko sa inyo, ate?" Tanong niya, gustong tawaging Big Sister, tulad ng lahat. Puno ng pagkamangha, nagtanong din siya kung pwede siyang turuan lumipad. Nais niyang malaman kung ilang buntot pa ang tatubo sa Nine-Tailed Fox, umaasa kung aabot ito sa daang buntot. Sa kanyang pagiging inosente, tinanong pa niya kung nawawala ba ang apoy sa buntot nito kapag naliligo. Hindi pa rin tumitigil ang Panda Cub sa kanyang sunod-sunod na pagtatanong. Tila hindi niya napapansin ang lumalalang reaksyon ng Nine-Tailed Fox sa kanyang tabi. Nagtataka siya kung bakit hindi pa rin ito nagsasalita, na tila ini-ignore siya. Lumalabas sa mukha ng Nine-Tailed Fox ang malalim na inis at pagkadismaya. Sa kabila ng nakikitang ekspresyon, naglakas loob pa rin ang Panda Cub na itanong kung galit ito. Dumating pa sa puntong tinanong niya kung sasaktan ba siya ng Nine-Tailed Fox, lalong nagpakita ng inis sa mga mata nito. Hindi na nga napigilan ng Nine-Tailed Fox ang kanyang matinding inis sa sobrang daldal ng Panda Cub. Kaya't mabilis itong umalis, halos isang kumikinang na bolang apoy na humaharurot sa hangin. Napasigaw na lang ang Panda Cub ng ang bilis. Sa kanyang pagkamangha, kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha ng Nine-Tailed Fox habang nilalayo ang sarili. Ang mabilis niyang paglipad ay nagsilbing palatandaan ng kanyang pagkainis. Nais lamang niyang mapag-isa pansamantala, malayo sa walang tigil na pagtatanong. Patuloy ang Panda Cub sa kanyang pangungulit, ngayon naman ay sa kasama nitong Vulture. "Bilasan mo na, utang na loob, ikaw na ibon ka." Ang sigaw nito sa Vulture. Sumagot naman ang Vulture sa kanyang karaniwang tunog na, "Ko," na tila sinasagot ang pagmamadali ng Panda Cub. Mahigpit na ipinagbili ng Panda Cub na huwag kang magpapatalo sa kanya. Tinutukoy ang Nine-Tailed Fox. Ang mga salitang ito ay nagpakita ng kanyang kompetitibong espiritu. Malinaw na gusto niyang habulin ang Nine-Tailed Fox, kahit gaano pa ito kabilis, at nananatili siyang porsigido. Samantala, sa isang malayong lugar, napaisip si Yuziu, ang nagpadala sa pangkat. Nakatingin siya sa kawalan, tila sinusuri ang kanyang pasya. Malalim ang pag-aalinlangan na bumalat sa kanya habang iniisip ang mga nangyayari. Nagtatanong siya sa sarili kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Partikular niyang kinukwestiyon kung nararapat bang isinama niya ang Panda Cub. Sa kanyang isip, sobrang tanga ito at makulit, ang huling sabi niya sa kanyang sarili, habang nananatili ang pag-aalala. Sa kanyang pagmumuni-muni, naalala ni Yuziu si Niyumo. Mahalaga sa kanya ang pagpapalakas ng kanyang mga kakampi. Nalaman niyang bumalik na pala si Niyumo sa Canyon Mine. Doon ay patuloy si Niyumo sa kanyang masusing pag-eensayo. Ang pagbabalik na ito ay mahalaga para sa paglago ng kanilang lakas. Umaasa si Yuziu na mas magiging malakas si Niyumo para sa kanilang mga misyon sa hinaharap. Biglang lumipat ang kanyang isip sa iba pang pinagkukunan ng lakas. Napansin ni Yuziu na halos lahat ng underground fire spirit stones ay nasipsip na niya. Malaking tulong ang mga ito sa kanyang pagpapalakas. Ang mga pulang kristal na nakakalat sa kanyang paligid ay sumisimbolo sa natupok na enerhiya. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang paglago, ngunit nangangahulugan din na nauubos na ang isang partikular na resource. Kailangan niya ng bagong mapagkukunan ng enerhiya para magpatuloy. Si Yuziu, ngayon ay nakasentro sa kanyang mga branch. Nalaman niyang naubos na ang kanyang nakaraang 2 milyong evolution points para sa iba pang pagpapahusay. Malaki ang halaga ng mga puntong yon, ngunit kailangan niyang umabante.
Ang kasunod na layunin ay i-upgrade ang lahat ng kanyang branches sa level 4. Ito ay mahalaga para sa kanyang pangkalahatang kapangyarihan. Kailangan niyang magplano kung paano niya makukuha ang karagdagang puntos para dito. Ipinakita ang isang sistema na nagpapaliwanag ng kanyang mga kakayahan. Nakasaad dito na ang ika-4 na antas ng nagbago na mga sanga ay kayang kumabit sa iba't ibang elemento, na nagbibigay sa kanila ng iba't ibang kapangyarihan. Ngunit sa kasalukuyan, iilang sanga pa lamang ang may kapangyarihan ng elemento. Naisip ni Yuzio na kapag nasipsip niya ang kapangyarihan ng espiritu ng yelo at espiritu ng kulog, makakakabit pa siya ng mas maraming kapangyarihan ng elemento. Patuloy siyang nagpaplano para sa susunod niyang pagpapalakas. Nagpatuloy si Yuzio sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga kakayahan. Malinaw na nakikita niya ang isang paraan upang maging mas makapangyarihan. Kapag pinagsama sa kakayahan ng sanga na maghati, ang kanyang naisip. Naniniwala siyang sa pamamagitan nito, magiging 10 beses siyang mas malakas. Ang ideyang ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong inspirasyon at direksyon. Alam niyang ito ang susi sa kanyang lubos na pagpapalakas para sa mga darating na hamon. Patuloy si Yuzio sa pag-iisip tungkol sa kanyang pagpapalakas. Napagtanto niya na ang susunod na hakbang sa kanyang ebolusyon ay ang pagpapahusay ng kanyang mga ugat. Ito ay isang mahalagang yugto para sa kanyang kakayahan. Nakikita niya sa kanyang imahinasyon ang kanyang mga ugat na tila kumakalat, naghahanda para sa mas matinding pagbabago. Malaki ang implikasyon ng hakbang na ito sa pagkamit ng kanyang buong potensyal. Kailangan niyang tiyakin na magiging matagumpay ang proseso ng pagpapalakas na ito. Sa isang sandali ng pagmumuni-muni, habang ang kanyang isip ay lumilipad, pumasok sa isipan ni Yuzio ang tungkol sa pinakamakapangyarihang nilalang sa dagat. Nagtaka siya kung gaano na kaya ito kalakas, isang palaisipan na nagpapukaw sa kanyang imahinasyon. Ang pag-iisip na yun ay nagbigay sa kanya ng ideya, maaaring may koneksyon ito sa kanyang pagpapalakas at sa mga elemento na nais niyang makuha. Isang bagong pwedeng pagmulan ng kapangyarihan ang biglang sumagi sa isip niya. Tila isang sulong na nagpaliwanag sa dilim. Sa halip na isipin pa ang mga bagay na yon, mas minabuti ni Yuzio na pagtuunan ng pansin ang kanyang pagpapalakas, isang bagay na mas konkreto. Tinawag niya ang sistema, at isang tunog na dingdong ang sumunod, tila isang sagot mula sa malalim. Ipinakita ng sistema ang bagong abilidad, ang Blood Covenant Level 1, ipinaliwanag na ang Blood Covenant ay isang bagong kakayahan na nakukuha sa pamamagitan ng pagkuha ng blood samples. Lumilitaw din na mas nagiging malakas ang mga tinik habang lumalaki ang abilidad na ito. Nakita ni Yuzio ang isang bagong landas patungo sa kanyang layunin na maging mas makapangyarihan, isang landas na puno ng potensyal. Matapos pagnilayan ng bagong abilidad, walang pag-aalinlangang iniutos ni Yuzio sa sistema na palakasin ang Blood Covenant. Isang mabilis na pagbabago ang naganap habang kumukonsumo ang sistema ng 1,000 evolution points. Mabilis na umakyat ang kanyang kakayahan, at ang Blood Covenant ay naging antas 2, naiwan sa kanya ang 106,000 na evolution points, isang malaking halaga pa rin na magagamit para sa mga susunod na pagpapalakas. Ramdam ni Yuzio ang munting pag-igting sa kanyang kalooban, isang senyales ng bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Napagdesisyonan ni Yuzio na ipagpatuloy pa ang pagpapalakas ng Blood Covenant. Muling binanggit niya sa sistema ang kanyang intensyon, at sa pagkakataong ito, 5,000 evolution points ang kinonsumo. Nangyari ang pagbabago, at ang Blood Covenant ay umakyat sa antas 3. Kasama nito, isang bagong kakayahan ang lumitaw, ang Blood Covenant Level 3 ay may kakayahang atali ang iba bilang matapat na kasama sa pamamagitan ng paggamit ng dugo bilang daluyan. Isang malaking pagkabigla ang bumalot kay Yuzio. Matapat na mga alipin, nagulat siya dahil hindi niya inasahan ang ganitong klaseng kapangyarihan. Ang bagong pagtuklas na ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-iisip tungkol sa implikasyon ng kanyang kapangyarihan. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto ni Yuzio ang tunay na implikasyon ng Blood Covenant Level 3, tila mga vampira, kaya niyang gawing alipin ang mga ordinaryong tao. Ang kakayahang ito ay hindi lamang basta pagkontrol, kundi isang mas epektibong paraan upang agawin ang isip, higit pa sa kayang gawin ng life essence. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi habang nakikita niya ang malawak na potensyal ng kapangyarihang ito, na magdadala sa kanya sa rurok ng lakas at impluwensya.
Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng tiyak na hangarin. Habang patuloy na nagninilay-nilay sa bagong abilidad ng Blood Covenant, nagpasya si Yuziu na tawagin ang isa sa kanyang mga tauhan. Shingang, isang matalim at malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa nagyayelong hangin. Hindi nagtagal, isang figura ang lumitaw sa gitna ng nyebe, ang kanyang malaking pangangatawan ay sumasalamin sa kanyang taglay na lakas at pagiging tapat. Agad na lumuhad si Shingang sa kanyang harapan, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Lord Divine Tree, ipinaliwanag ni Yuziu kay Shingang ang paparating na banta, ang mga sugo ng 10 bansa at ng federasyon ay malapit ng magpulong sa hangganan. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay upang pag-usapan kung paano sila sasalakayin. Puntahan mo at guluhin ang sitwasyon na ito, pigilan o antalahin ang kanilang pinagsamang pag-unlad, utos ni Yuziu. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Kung hindi, sa sandaling magkaisa sila, tayo ang malalagay sa disadvantage. Binigyang diin niya ang bigat ng sitwasyon. Walang pag-aalinlangang sumagot si Shingang, Roger. Handa siyang sundin ang utos ng kanyang pinuno, anuman ang mangyari. Ang tensyon ay nagsimulang bumalot sa nagyayelong rehiyon. Ngunit bago pa man umalis si Shingang, may biglang naisip si Yuziu. Sandali, hindi ako panatag na ikaw lang mag-isa ang pupunta. Isang pag-aalala ang bumalot sa kanyang tinig, dahil alam niya ang bigat ng misyon. Kumuha ka ng isang grupo ng mga mutant beasts kasama mo. Utos niya, upang matiyak ang tagumpay at kaligtasan ni Shingang. Alam ni Yuziu na ang kanilang kalaban ay hindi basta-basta, kaya kailangan ng masusing paghahanda. Ang pagpapadala ng mga mutant beasts ay magbibigay ng mas malaking pagkakataong magtagumpay sa paggulo sa pagpupulong ng mga kalaban. Nagpatuloy sa pagbibilin si Yuziu kay Shingang, ang kanyang tinig ay puno ng diskarte. At saka, kung makakasalubong ka ng mga individual na may talento, isang sandali siyang nag-isip, na tila may malalim na plano sa kanyang isipan. Pwede mo rin silang ibalik. Utos niya na nagpapahiwatig ng kanyang Hungarian palakihin ang kanyang impluensya at lakas sa pamamagitan ng pagkuha ng mga makakapangyarihang kaalyado. Ang utos na ito ay nagbukas ng bagong dimensyon sa misyon ni Shingang, na ngayon ay hindi lang paggulo kundi pati na rin ang paghahanap ng mga bagong miyembro para sa kanilang panig. At sinabi ni Shingang na Roger nagpapahiwatig ng kanyang pagpabuti sa misyon na inatas sa kanya. Sa pagdating ni Shingang sa kanyang destinasyon, at sa paghahanap ng mga kasama para sa kanyang misyon, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang bibig. Leng Feng, malakas niyang tinawag, na tila hinahanap ang isang kakampi o isang target. Lumitaw ang figura ni Leng Feng, isang mandirigma na may matalim na tingin at nakabalabal, handang harapin ang anumang hamon. Isang tanong ang umusbong sa isip ni Leng Feng, na tila nagtataka sa biglaang pagtawag. Ang pagkikita ng dalawang ito ay magbubukas ng bagong kabanata sa kanilang pakikipagsapalaran. Isang pagtataka ang bumalat kay Leng Feng sa biglaang presensya ni Shingang. Shingang, tanong niya, ang kanyang tinig ay nagtataka at may halong pagkabigla. Bakit ka narito? Ang kanyang tanong ay tila bumabasag sa tahimik na hangin, nais niyang malaman ang dahilan ng pagdating ng kanyang kasama sa ganitong lugar. Ang tagpong ito ay nagpahiwatig ng simula ng isang bagong kabanata para sa kanilang dalawa, na puno ng hindi inaasahang mga pangyayari. Ipinaliwanag ni Shingang ang kanyang dahilan ng pagdating kay Leng Feng. Dumating ako upang humingi ng iyong tulong, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at may bigat. Nais kong magdala ng ilang reinforcement sa hangganan, patuloy niya, ipinapahiwatig ang kahalagahan ng misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Yuziu. Isang pagkabigla ang makikita sa mukha ni Leng Feng. Kaya pala, dumating ka sa akin? Nasaan ang iyong mga sundalong ape? Tanong niya, na tila nagtataka kung bakit si Shingang lang ang naroon. Sumagot si Shingang na may malalim na buntong hininga, mahabang kwento. Sinimulan ni Shingang ang kanyang salaysay, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamalaki sa kanilang tagumpay na umalingaw-ngaw sa nagyayelong hangin. Ang mga labas na bahagi ng hilagang teritoryo, kasama ang ating mga kasamahang gorilla, ay ganap nang nabawi sa matinding pakikipaglaban. Kasalukuyan silang matatag na nagbabantay sa mga labas na bahagi ng hilagang teritoryo, handang harapin ang sinumang magtatangkang bawiin ito. Matapos marinig ang balita, walang pagbabago sa kalmadong ekspresyon ni Leng Feng habang nagtanong siya, paano naman ang hukbo ng langgam?
Tila naghahanap ng kasiguruhan sa kalagayan ng isa pang mahalagang puwersa sa kanilang digmaan. Tumugon si Qinggang sa pagtatanong ni Leng Feng tungkol sa hukbo ng langgam. Ang mga langgam ay responsable para sa underground construction at pagdadala ng mineral. Mahalaga ang kanilang papel sa pagpapatatag ng teritoryo. Idinagdag niya na kung wala ang hukbo ng langgam, hindi siya makakapaglaan ng kanyang oras, na nagpapakita ng kritikal na kahalagahan ng mga langgam sa kanilang operasyon. Narinig naman ni Leng Feng ang salaysay ni Qinggang, at isang bahagyang ungol ang lumabas sa kanyang bibig, tila nagsasaad ng pag-unawa sa sitwasyon. Ang pag-uusap na ito ay nagpapakita ng masalimuot na sistema ng kanilang mga puwersa, kung saan bawat grupo ay may mahalagang tungkulin. Ipinaliwanag ni Leng Feng ang sitwasyon sa hukbo ng daga, maaari ko lamang silang ipahiram sa iyo. Isang malinaw na pahayag na nagpapahiwatig ng limitasyon sa kanyang kakayahang ipagkaloob ang buong kontrol sa mga hukbo ng daga. Ang mga hukbo ng daga ay nasa antas siyam, isang antas na nagpapakita ng kanilang hindi basta-bastang lakas. Idinagdag pa niya na ang pinuno ng hukbo ay isang transcendent First Order Rat Emperor, isang nilalang na may kakaibang kapangyarihan at pagiging leader. Ang impormasyong ito ay nagbigay ng bagong pag-asa at estratehiya para sa misyon ni Qinggang, na mayroon na siyang kakampi na kayang magbigay ng malakas na suporta para sa paparating na laban. Isang malalim na paghanga ang bumalat kay Qinggang habang tinitingnan niya ang mga hukbo ng daga. Isang transcendent at 3 antas siyam. Nagulat siya sa pagiging bihasa ni Leng Feng sa paglinang ng mga ito. Paano mo ito nagawa? Ang kanyang tanong ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding pagkamangha sa kapangyarihan at husay ni Leng Feng. Ipinaliwanag ni Leng Feng na ang Rat Emperor ay nagising na ang Dark Element, isang kapangyarihan na nagpapataas pa ng kakayahan nito. Naniniwala siya na makakatulong ito kay Qinggang sa misyon. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng panibagong pag-asa at kumpiyansa sa kanilang puwersa. Pinakain ko sila ng sarili kong laman at dugo. Sinabi ni Leng Feng na ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagbabago, habang ipinapaliwanag niya ang pinagmulan ng lakas ng mga daga. Isang matinding pagkamangha ang sumili sa mukha ni Qinggang habang pinagmamasdan ang mga nilalang. Malakas sila, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Kung 4 lang sila sa kanila, natatakot ako na hindi ito sapat. Ngunit, nagulat si Qinggang nang marinig ang muling pagtugon ni Leng Feng, sino ang nagsabing 4 lang sila? Ang tanong na ito ay nagbigay ng panibagong pag-asa at pagtataka sa isipan ni Qinggang, na tila may mas malaking sorpresa pa sa likod ng lahat. Nagulantang si Qinggang sa kanyang nasaksihan. Isang buong hukbo, malakas niyang nasambit, ang kanyang tinig ay may bahid ng matinding pagkabigla at pagkamangha. 12 ng mga daga ang unti-unting lumalabas mula sa kadiliman, ang kanilang mga matang kumikinang sa dilim, handang sumunod sa anumang utos. Hindi niya inasahan ang ganitong kalaking puwersa, at ang tanawin ay nagdulot ng matinding sorpresa sa kanya. Ang paglitaw ng buong hukbo ng daga ay nagpahiwatig ng isang malaking pagbabago sa kanilang misyon at estratehiya. Sa nagyayelong kaharian ng Hilaga, kung saan ang matutulis na yelong bundok ay abot tanaw, isang napakalaking Arctic ice bear ang nagpakita. Ang kanyang balahibo ay puting-puti at tila gawa sa nyebe, ngunit may bahid ng asul na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kulay bughaw na tila yelo, na nagpapahiwatig ng kanyang matinding lakas at lamig. Sa bawat paghinga niya, tila ang hangin ay mas lalong lumalamig, at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng pagyanig sa nagyayelong lupa. Isang transcendent second order ang kanyang antas, na nagpapakita ng kanyang pagiging isang makapangyarihang nilalang na bagong lumabas sa hanay ng puwersa sa Northern Region. Ang kanyang paglitaw ay tiyak na magdadala ng malaking kaganapan. Isang nag-aalab na sigaw ang pinakawalan ng Arctic Ice Bear, isang tunog na umalingaw-ngaw sa nagyayelong kaharian. Sa kanyang matinding lakas, ang lupa sa ilalim ay agad na nabiyak, nag-iwan ng malalalim na bitak na tila mga sugat sa yelo. Kasabay ng pagyanig ng lupa, isang babala ang dumating mula sa himpapawid. Makikita sa kalangitan ang mga figura ng mga nilalang na tila mga anino, ang kanilang presensya ay nagbabadya ng isang nagbabantang labanan. Ang mga ibon at iba pang nilalang na lumilipad ay nagtitipon, handa na harapin ang anumang hamon. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng papalapit na kaguluhan, kung saan ang bawat puwersa ay naghahanda para sa isang matinding paghaharap.
Sa gitna ng nagbabadyang labanan at ng pag-alingaw-ngaw ng sigaw ng Arctic Ice Bear, isang kakaibang tanawin ang bumalot sa himpapawid. Makikita ang panda cub na nakasakay sa likod ng vulture, ang kanyang mga mata ay matama na nakatitig sa makapangyarihang Arctic Ice Bear. Ito ba ang target ng misyong ito? Tanong niya na may bahid ng pagkamangha sa kanyang tinig. Ang aura nito ay medyo malakas, dagdag pa niya, habang nararamdaman ang matinding lakas na nanggagaling sa malaking nilalang. Ang sandaling ito ay nagpahiwatig ng papalapit na engkwentro sa pagitan ng magkabilang panig, kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. Isang iglap lamang at ang panda cub ay bumulusok pababa mula sa kalangitan, ang kanyang bilis ay tila kidlat na bumabagsak sa mundo. Ang kanyang pagpanaog ay nagdulot ng matinding bugso ng hangin at nagpaangat ng samot-saring nyebe sa paligid, na tila isang maliit na buhawi ang kanyang dinaanan. Sa lakas ng pangyayari, ang Arctic Ice Bear ay hindi napigil ang mapasigaw, isang malakas na tunog na umalingaw sa buong kaharian, dulot ng pagkabigla at marahil ay pagbabanta sa biglaang pagdating ng maliit ngunit malakas na nilalang. Ang panda cub ay unti-unting bumalot sa naglalagablab na enerhiya, isang matingkad na aura na nagbigay liwanag sa madilim na kapaligiran. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang napakalakas na intensyon na pabagsakin ang Arctic Ice Bear. Ang determinasyon ay nangingibabaw sa kanyang maliit na anyo. Ang buong paligid ay tila nagyanig sa lakas ng kanyang kapangyarihan, habang handa siyang sumugod upang harapin ang higanteng nilalang. Ang sandaling ito ay nagbabadya ng isang matinding labanan, kung saan ang laki ay hindi batayan ng lakas at tapang. Sa gitna ng matinding tensyon at ng naglalagablab na kapangyarihan ng panda cub, matamang pinagmamasdan ng white snake at ng nine-tails fox ang nagaganap. Nakaharap sa Arctic Ice Bear ang panda cub, habang ang dalawang sinaunang nilalang ay nananatiling kalmado, tila naghihintay sa susunod na galaw ng maliliit na mandirigma. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng karunungan at pagmamasid, handang magbigay ng suporta kung kinakailangan. Ang tanawin ay nagpapakita ng isang malaking paghaharap, kung saan ang bawat nilalang ay may mahalagang papel.